Ayun, mega love shoutout po, Luzon, Visayas, and Republic of Mindanao, Province of China ni Digong. So ngayon po mga kababayan, ito po ay magandang balita na kung saan sa araw na ito, January 7, no? Actually, January 7 siya inihain ni Albay Representative Joey Salceda, no, para sa bagong franchise bill ng ABS-CBN. So good news po ito para sa mga artista ng ABS-CBN, sa mga avid fan ng ABS-CBN at sa mga panatiko ng ABS-CBN at lahat naman po tayo, lalong-lalo na sa mga nanay, mga tita, mga lola, no, na maraming panatiko sa ABS-CBN mula noon hanggang ngayon, 'di ba? In the service of Filipino people. Yeah. So, putang ina, kung hindi kayo magbayad, ipasara ko yan. Napasara nga ABS-CBN. Actually, ang ABS-CBN kasi mga kababayan, hindi naman talaga yung napasara dahil sa hindi sila nakapagbayad ng tax. No, actually, pwede naman sila magbayad ng tax eh. Pwede naman yun bayaran ura-urada. Ang problema lang, ginigit-git sila ng administrasyon ni Digong at that time. Kung naalala nyo po, 5 taon silang pinapasara. Pero kahit pinapasara sila, tuloy pa rin. No? Meron nga tayong kasabihan na never give up. Just calm. Diba? So ngayon po mga kababayan, makakabalik na nga ba ang ABS-CBN sa loob ng 5 taong mula nung pinapasara ni Digong? Actually kasi ang ABS-CBN pinag-initan yun ni Digong dahil alam mo kung bakit. Kasi ganito yan. Pinag-initan ni Digong ang ABS-CBN, isa na doon yung utos, no, ni Kibuloy na ipasara mo yung ABS-CBN. Hinamon ako ni Vice, isa din yon. Pangalawa, pinasara yung ABS-CBN para makapokus ang tao doon sa SMNI na network ni Kibuloy. Pero ang pinaka main reason talaga dyan, hindi naman justice ang hanap ni Digong doon na hindi nakapagbayad ng tax ang ABS eh. Ang hinahanap ni Digong doon kaya pinag-initan niya ABS-CBN nung nagbigay siya at nagbayad sila ng advertisement na hindi piniplay ng ABS-CBN. Actually, binalik naman ng ABS-CBN yung pera na binayad ni Digong doon eh. Oo, yun po ang kadahilanan. Hindi po si Digong na pasara ang ABS-CBN kasi hindi nagbayad ng tax. Ang dahilan po ng hindi pagka-ere ng ABS-CBN at napasara ang kanilang channel dahil po sa paghihiganti ni Digong na hindi na play yung kanyang advertisement noong tumatakbo nga siya nung halalang 2016. Yun po yung totoo. Hindi na i-play yung kanyang advertisement na wag mong subukan, masira ang buhay mo. Oo, tapos may mga artista nga yun eh. May mga artista na wag po. Yung sila Nash Agua, marami yun sila Charlene, yung mga Gwen Bulilit. Oo, wag mong subukan, masira ang buhay mo. At saka yung sila ni Robin Padilla, hindi kasi na-i-ere ng ABS-CBN kasi actually bawal po talaga yung ganun. Oo, ayon kasi sa MTRCB, bawal i-play yung mga ganong estilo ni Digong na ang sabi niya kasi kapag ikaw addict at naggamit ng droga, papatayin kita. Bawal yun eh. Di ba? So, ang rason ngayon, gustong ibalik ng ABS-CBN yung bayad ni Digong, ngunit ayaw ni Digong tanggapin. So, pinag-initan niyang ABS-CBN, kaya inapapasara. So, ngayon po, naghain na po ng resolusyon itong si Albay Representative Joey Salceda para sa franchise bill ng ABS-CBN. So, panoorin niyo po. Kailangan natin yung free market of ideas and of course, reporting on events. Yan yung gano'n na sa pananaw, patungkol sa kung ano ang nangyayari sa ating bayan. So, ako naniniwala na ang pagpapanumbalik ng isa sa mga sabi natin na magandang laban. So, yun po, kung napanood nyo po mga kababayan ay yun po ang sabi ni Congressman Joey Salceda ng Albay at siya po ang isa sa nag-file ng franchise bill for ABS-CBN para makapagbalik ere ito. Ngunit ang katotohanan po dyan, kahit makabalik po ang ABS-CBN, hawak po nila yung Channel 2. Ang problema lang, yung tawag doon yung satellite noon, yung paki-comment nga nung tawag doon yung tawag dito, yung linya
ng kanilang channel ay nabili na po ng bilyonaryong si Manny Villar. So na kay Manny Villar na po ang kanilang site, no? So ang ginawa po ng ABS-CBN, makipag-collaborate sila kay Manny Villar para maibalik yung kanilang site sa pamamagitan ng pagkasosyo ni Manny Villar at ng mga Lopezes at ni Carlo Katigbak. So actually, matagal na po yan, na-i-post na po yan na nagmi-meeting na nga itong si Manny Villar at ang ABS-CBN para gamitin yung channel, kasi nabili yun ni Manny Villar yung kanilang yung kanilang tawag doon, yung site, no? Kumbaga parang yung channel nila nandun na kay Manny Villar. So kumbaga inano nga ni Willie Rebillame yun actually si Willie at si Manny Villar nagtulungan para mapalakas yung All TV ba yun? Tinatawag na All TV. So palpak, walang nangyari sa All TV, walang masyadong nanonood, at saka kaya itong si Willie ay umalis sa pakipag-collaborate kay Villar. So ang nangyari ngayon, itong si Villar kamakailan lang, may picture po yan, may kumakalat na picture niya na si Manny Villar at kasama niya ang mga owner ng ABS-CBN company, at meron nga yung picture na pinupost nila So nakapag-usap na po sila niya na, kasi hawak ni Manny Villar kahit hawak ni Manny Villar yung ng ABS-CBN, franchise ng ABS-CBN or yung channel nila or yung site, wala pa rin, hindi pa rin nila kayang palakasin yung site nung ABS-CBN na Channel 2, kasi hindi naman po hawak ni Manny Villar yung kumbaga yung katawan. Kumbaga yung channel lang ang nabili niya, pero hindi po niya hawak yung machine. Yung kumbaga kung bumili ka ng motor, yung kaha lang ang hawak mo, pero yung makina ay nasa ABS-CBN pa rin. So kumbaga nasa kanila lahat, kasi yung mga IT, yung basta lahat nasa kanila, yung cable, parang mga ganun, yung antenna, yung basta may tawag niyan, paki-comment na lang po mga kababayan, no? May tawag sa ganyan. Kumbaga kung sa YouTube pa yan, hawak ni Manny Villar yung channel ko, pero hindi tinatangkilik ng tao kasi hindi naman ako nakikita. Diba? Parang ganun. So kung ang tao nakasuporta sa akin, tapos iba ang may hawak ng channel ko, talagang hindi ka tatangkalikin ng tao. Bakit? Kasi si Kent ang hinahanap nila, hindi si Villar. Kaya yun yung reason na si Willie Rebillame at si Villar natigil doon sa pag-collaborate nila sa All TV, kasi walang tumatangkilik Oo, walang tumatangkilik, at saka hinahanap-hanap pa rin ng tao yung Showtime, hinahanap-hanap pa rin nila yung drama na yung Marina ni Claudine Barreto na maganda ang katawan, mas maganda pa kay Fiona, kaya pinagpalit si Fiona ng asawa niya kay Claudine, 'di ba? Oo, mas actually mga kababayan, maganda naman talaga panoorin yung Marina noon na may tugtog ng si Fiona pinagpalit ni Carpio ng asawa pala niya. Oh, 'di ba? Kaya much better talaga, mas maganda talaga ang mga artista ng ABS-CBN. Kasi kung hindi maganda ang mga artista ng ABS-CBN, hindi pagpapalit si Fiona ng asawa niya kay Claudine Barreto. Diba? So yun lang mga kababayan. So ito, abang-abang na lang po tayo kung magbabalik na nga ba ang ABS-CBN, no, sa pamamagitan ng pag-file ng franchise bill ni Congressman ng Albay na si Joey Salceda, no, sa araw ng January 7, 2025. So abang-abang na po, no, sa mga panatiko, sa mga tumatangkilik at sa mga nagmamahal po sa Showtime, sa mga palabas nila, TV Patrol, di ba? Kasi ang layunin dito ni Joey Salceda na maipabalita sa buong bansa kung ano ang pangyayari sa politika, hindi lang sa politika, pati sa ekonomiya at sa showbiz and politics issues sa ating bansa. So maraming salamat po, and see you next vlog. God first. Thank you.